Hello mga friends and sa mga YouTube na viewers. This is Engineer John Anderson Mulgar, an ECE and ECT, top 3 sa ECT board exam itong cover 2024. Dito tayo magbibigay lang ng insights at mga tips para sa mga mag-exam ngayong April, lalo nga yung mga mag-exam ngayong April 2025. Yung mga experience ko, yung mga natutunan ko. Actually, marami namang mga videos out there na nagbibigay din ng tips, and isa tayo sa nagbibigay din ng tips kasi hindi naman lahat ng experience ng bawat isa ay applicable sa iba. So possible baka yung tips ng iba hindi applicable sa inyo, baka naman yung tips ko ay pwede nyo magamit. Yung akin naman ay share lang naman. So ang tips na una ko maibibigay sa mga mag-exam, lalo na ngayon ilang buwan na lang, board exam na, February na tayo, March, April, no? Almost 2 months. So during my reviews, start pala tayo, kwento ko sa inyo during start ako mag-review. So siguro mga 5 months yun or 6 months na time range ng review bago ako mag-board exam ng ECE, ECT. So first taker din tayo. So ang ginawa ko for the first few months, focus talaga ako. So unang-una, magtiwala ka sa review center na pinasukan mo. Malaking tulong ang review center, yes talaga, kasi trabaho nila ang maghanap ng or mag-research about sa mga trends ng board exam. Trabaho nila ang kung ano ang ipapaaral sa inyo, ano lang yung dapat yung aralin, focus the topics. Isa malaking factor talaga ang center. Pero hindi din mawawala talaga na kailangan natin mag-grind as individual, na tayo yung mag-grind para sa magiging result ng exam natin. For the first few months ng ng preparation ko sa review, focus ako sa kung ano ang binibigay ng review center, fundamentals ang binibigay ko sa mga first few months eh. So pinag-aaralan ko talaga. Pag tinuro sa review center, focus ako ng aral, pinapakinggan ko, kasi dun mo malalaman sa during your review days na hindi lahat ng natatakel doon ay may idea tayo, or hindi lahat master natin. Yung iba parang bago sa atin, di ba? So mahihirapan tayo. Natural lang siguro yung pakiramdam na pag nakita natin yung ganong topic, mapapatanong tayo, kaya ko ba tong topic na to? Parang hindi ko ito naaral ah. So malaki naman ang chance na siguro natakel natin ng undergrad. Sa tagal lang din siguro ng panahon din na lumipas, nalimutan siguro natin, pero mare-refresh yun kapag inaral natin. Basta kung nabigay, aralin natin. So sa mga first few months, nag-a-adjust ko yung katawan ko noon kung paano ang aking hours ng pag-study. Nagsimula yung aking pag-aim na mag-top notcher nung ako yung undergrad ng 4th year. So naging inspirasyon ko ang isa sa mga seniors ko na first ever top notcher sa ECE sa school namin sa Cavite State University. So shout out sa Cavite State University, dyan kami graduate. Doon na-inspired ako sa senior ko na first ever top notcher sa ECE, si Engineer Jacob Mojares. And then actually biro-biro lang yung simula sa ano ko na gusto ko mag-top notcher, no? Pursue lang ng pursue. So focus lang syempre. Kumbaga na-attract yung reality sa kung anong insight natin, kung anong gusto natin mangyari, plus ginagawa natin yung part natin. And then ang nangyari noon, ang oras ng review ko ay first mga few months pala, ang start ng aral ko na ay alas 3 range ang gising ko noon, 3 AM to 4 AM gising na ako noon. Start na agad ako ng review. So ano na yun, ang pahinga ko doon, ang break ko nun ay mga 6 AM, mag-aalmusal na ako nun. So tuloy-tuloy na yun, pag walang pasok sa review center, pag nagising ako, ang break ko lang ay kain at asikaso sa sarili, mga essential natin na pag-asikaso. And then tuloy-tuloy na yun hanggang
alas 7. Yun, yung time na first 3 months, parang hanggang alas 8 pa ako ng gabi. Pag alas 8, tama na, stop na, tapos asikaso na din para makakain at makatulog. Naging mahalaga sa akin, malaking factor sa akin o nakatulong ang Pomodoro technique sa mga first, ang i-build kasi natin doon ay ang ating discipline sa focus. Mahirap makapag-focus. Malaking factor din yung environment natin. Sa sitwasyon ko, hindi tayo mayaman o pera, so yun, ako ay big spacer na noon. Marami kami sa room, and mahirap mag-focus, and medyo challenging ang place ng study area. So may mga personal struggles tayo na nakaharap. And then gaya ng sinabi ko, iba-iba naman tayo ng sitwasyon. So kung sa akin, nahirapan ako sa study area ko noon, but I still manage the situation para makapag-focus. Sabi ko nga, Pomodoro technique ay isa sa mga nagbigay sa akin, nakatulong para mag-stay focus or mag-gain ko paano makontrol ang focus ko. So ang akin, nung nag-Pomodoro technique ako, sa pagkakaalala ko, 25 minutes study, 5 minutes break, tapos 25 minutes na study, 5 minutes break, tapos 25 minutes study, 5 minutes break. So meron ako ng tatlong break na 5 minutes. After nun, study na 25, then long break. May long break ako nun. So mga first few months nun, sa mga first months ng review, medyo may long break ako ng 15 minutes or 20 minutes. So bakit mahalaga ang break? Yung utak natin, kailangan natin ipahinga. So effective yun kasi naka-focus ka naman sa 5 minutes, tapos papahinga mo siya 5 minutes para makarelax yung utak mo, leisure time. Pero ang kalaban naman natin ay ang ating sarili. Pag minsan lumalampas tayo sa break natin, sayang ang oras natin, diba? Pero hanapin natin ang inspirasyon natin, bakit natin ginagawa, bakit natin to ginagawang magsakripisyo. Ito ay para sa pangarap natin, para sa pamilya natin. Yun lagi natin tandaan. Ang mindset ko noon, ako nagre-review, dapat sure ball, one take. Hindi ko inisip na what if bagsak. Hindi ko inisip yun. Kung tatanungin nyo ng undergrad, ako ay simpleng estudyante lang naman. Simpleng pasa, may na-drop pa nga akong subject nun. Pero yun, kahit pa paano nung undergrad naman, ako ay nag-focus din naman sa mga basics at fundamentals. Pinapuso ko naman kasi ang pag-aaral noon. So balik tayo sa topic kung paano ko ginawa or inassess yung sarili ko sa pag-review. Sa umaga, mathematics agad binabanatan ko. Yung ganun kong cycle, mathematics ang almusal ko. Mula yun sa first few months ng aking review hanggang sa bago mag-board exam, hindi ko talaga winala ang mathematics na sa ECE kasi may apat na subject, mathematics, JS, ay mathematics pala muna, mathematics, electronics, JS, and ESAT. Sa review days ko, araw-araw hindi na mawala ang mathematics, kasi mathematics kailangan natin dyan skill, kailangan natin dyan practice sa sarili natin. Tapos next ko na dyan kung ano yung medyo mahina ako, sinusunod ko. Pero mga first few months, pinagsusunod ko muna kung ano yung pinaturo sa review center, kung ano yung schedule ko. Lagi mathematics una almusal ko, nilalaanan ko ng oras ng mathematics everyday. At nung review days ko, halos walang ratio time. Kumbaga first few months, inayos ko ng sarili ko na iwasan ng Facebook. Ngayon kasi malaking 900 yun sayang yung oras, malaking masasayang na oras. And then ano pa bang naibibigay ko? So ngayon, sa mga first 3 months nga, mag-adjust na naman natin katawan, natin sarili, hanggang sa ma-adapt na natin yung focus. Pag nakuha na natin focus, para natin makontrol ang sarili natin sa pag-aaral, makakabuelo na tayo, makakamonito na. Noon pala ako nagre-review, never ako nakatungtong sa top 20 ng mga magagaling sa kabatch namin service center. Pero
nung diagnostic or first nandun na ako sa mga kalagitnaan ng mga, mga nagre-review. So, pagpalagay natin, around 500 kami nun na-review sa with exam. Lagi lang ako nandun sa gitna, na result or rank. Sa mga sumunod na buwan, ako nakakabuelo na. Nandun na ako sa mga top 50, 60, and range dyan. Nandyan ako nakapusta. Hindi ako nakatikim ng top 20, pero nagulat ako after ng board exam na ilang points lang yung kulang sa average ko, makakahabol ako sa top 10. Pero thankful pa rin ako kahit di na ako habol sa top 10 ng ACA. Nakuha ko naman ang top 3 sa ECT, Electronic Technician. Ang nakakatawa pa nga doon, kung alin yung hindi ko masyadong review pa yung nag-top na chair ako kasi sa ECT, electronics naman talaga. Tapos, ako kasi ay undergrad, favorite ko kasi ang electronics na subject, and doon ako medyo maano sa mga basics, so hindi ko siya masyadong binigyan ng malaking oras ng review days. Pero hindi ko naman sinabi na pinabayaan ko siya. Pero yun lang yung medyo chill lang ako sa review. Sobrang mahina ako sa ESAT naman. Doon ako mahina. So, nung review days, mga 2 months na lang, halos ESAT na binabanata namin. Pero hindi mawala mathematics. Malakas pa kasi kung sa Vegas, LX, masasabi ko naman na good sa LX. Tamang chill na review lang. Binabanatan ko ESAT kasi hirap na hirap ako kasi maraming mga formulas, maraming concept na kailangan itutunan kasi ang ESAT. Hindi lang formulas and step by step na mo na kundi alam mo din ang konsepto ng mga topics. So, balik tayo. Ngayon na February na, malapit na ko exam ng April. Nung ako ay nag-review, nabago din yung oras ko ng mga after 3 months or 4 months. Simulan na ako mag-aral. Alas 2 ng umaga. Gising na ako nun. Start na ako ng mathematics. Tapos, ang pahinga ko nun, 7 p.m. na. 7 p.m. tulog na dapat ako nun. So, mga 6 nun, nag-aasikaso na ako. 6 p.m. nag-aasikaso na para mag-ready tulog. So, tinutuloy ko, yung mga bandang last 2 months na, medyo nati-chill na ako. Kinakompleto ko ng tulog ko. Hindi ko na masyado sinasagad kasi nung mga release ko, halos matulog ako 5 hours na lang. 4 hours. Minsan nakakaramdam na ako ng mga nahihilo na ako, mga bago mag-2 months. Nahihilo na ako, medyo crucial na kasi ang health natin. Lalo na pagpalapit ang exam, kailangan healthy tayo at stay focus sa ating otak na. So, mga 2 months na lang nun, boom, nagawin na ako matulog. Pero, kailangan din, alam mo sa sarili mo, makakabawi ka ng tulog kung ginawa mo lahat sa mga naunang time. Nakapag-focus ka na kapag-aral kang maayos. So, medyo magkana sa loob ko nun, mga 2 months na lang, bago mag-board exam kasi nakapag-board din ako ng maayos. At naaral ko ng maayos yung binibigay ng hospital. So, ito na, mga papalapit na 1 month na before board exam, doon na talaga. Hindi na pwedeng hindi matulog ako muna 8 hours kasi nag-review naman niya ako ng mga ayos ng mga unang buwan. And then, parang nawawala tayo paunti-unti. Habang patagal yung ating salita. Nakaano kasi tayo. Naka-ginit ang camera para decente yung background natin. Para pinagpapawisan pa. So, tuloy natin. Ano pa ba? Ano pa ba pwedeng ibigay sa inyo? Kung nanonood kayo, naisip kayo, siguro okay lang sa kanya kasi matalino naman siya. Hindi naman ako ganun ka-lecture ko lang din ako. Average student lang tayo nakikinig lang, naaral lang maayos mga topics. So, pati lang kung matatanong nyo din pala ng style ko ng early days. Hindi ko prefer yung group study. Nasasayang kasi ako sa oras sa group study. Pakiramdam ko kasi maraming oras na nasasayang sa kwentuhan kapag group study. Mas prepare ko yung mag-isa mag-aral. Pero, kapag hindi ako naintindihan, hindi ako nahihiyang magtanong sa aking mga mentors sa review center. Yan ay isa sa pinakamalaking factor. Huwag kayo mahihiyang tanong sa mga mentors sa review center. At doon sa mga classmates nyo, doon sa review center, na mas magagaling sa inyo. So, surround yourself with those people na mas maraming alam sa inyo. Kasi pwede kayo magpagtanong doon at makahingi kayo ng ideas and knowledge. So, ano pa ba?
meron kayong tanong about sa journey ko, sa about related sa board exam, mag-comment na po kayo at magbasa ko po yan. At marareply ko kayo o magagawa natin ng videos. So, yun lang. Maraming salamat and God bless sa inyo. More power sa inyo and grind lang ng grind para sa pangarap natin. Kaya na magiging future electronics engineer din kayo at mga electronics technician. Thank you.